Kumusta na nga ba ako dito sa Canada? Yan ang tanong na madalas ko naririnig simula nung umalis ako sa Japan. Hello guys, welcome back to my channel. Ako nga pala si Bryson TV. Kumusta kayo? Matagal tayo hindi nagkwentuhan. At ito ang dahilan kung bakit ako hindi nakapag-vlog ng mas matagal. Ngayon, ikukwento ko kung ano ang dahilan at kamusta na nga ba ako dito sa Canada. Okay, umpisahan natin. Bakit nga ba ako hindi nakapag-vlog? Ilang months din yun. Ito, kwentuhan muna tayo. Okay, unang reason kung bakit hindi agad ako nakapag-vlog. Okay, so unang-una, naging abala ako sa pag-apply ng aking permanent residence application dito sa Canada. So, simula nung dumating ako dito, unti-unti ko nang kinolekta yung aking mga documents para sa permanent residence application. So, ang program ko sa pag-apply ng permanent residence dito ay ang tinatawag na PNP or Provincial Nomination Program or Provincial Nominee Program. Okay, under ng Skilled Worker Stream na mayroong positive LMIA. Close Work Permit po ako. So, yan po yung aking pathway. So yan nga po, naging abala ko sa pag-kolekta ng mga documents katulad ng pag-take ng English test, pagkuha ng mga documents like police clearance, dyan sa Japan nga, kumuha ulit ako. And then, nag-antay ako na mahigit 1 taon dun sa provincial nomination ko na yon. And then, nung dumating yung aking provincial nomination, so another process na naman, another step na naman, papunta doon naman sa federal, which is yung permanent application na mismo, doon sa federal, dito na sa Canada. Yung una kasi, sa ano lang yon, sa province. Okay, so kumbaga, nagpapa-approve muna kami sa province, and then kung approve na kami sa province, bibigyan na kami ng certificate yon ng provincial nomination na tinatawag. And then after nun, mag-a-apply na kami sa federal, which is sa buong Canada na, sa IRCC, sa immigration na ng Canada. Okay? Another documents na naman. So, mas kukunti na yung hinihingi sa amin na documents noon. Ang hiningi sa amin na documents do sa pag-apply ng federal, which is yung yun nga, yung provincial nomination na galing dito sa province, and then proof na kaya mong mabuhay dito sa Canada, and kailangan mong ma-provide yung hinihingi nilang amount na sa katunayan na yun nga, kaya mong suportahan yung sarili mo o kaya mong mamuhay kasama yung pamilya mo. Kasi nag-apply po ako ay hindi lang yung sarili ko, yung in-apply ko para maging permanent residence. In-apply ko na rin po yung aking family, yung aking asawa at yung aking anak. So, 3 po kami. Kaya, ang sabi nga sa akin, nung mga nagtatanong sa akin, kumusta dyan, PR ka na ba? So, hindi po ganun kadali yung magpa-PR dito sa Canada. Actually, magastos po ang magpa-PR dito sa Canada. Okay, ang binayaran ko po sa may bayad po yun, yung application na yun. Doon sa una, sa provincial nomination, wala siyang bayad. Pero dito na sa federal, which is yung sa permanent residence na mismo, ay nagbayad kami. Pag single, medyo mababa. Pero pagka family pack, depende rin kung ilan kayo sa family. Kung kayo ay family of 3, husband, wife, and kid, 1 kid, ay nasa 3,400, ganun. Basta nasa range ng 3,000. And then, another kid, kung 2 kids naman, mas mataas. So, depende kung big family, malaki din yung babayaran nyo. Yun yung reason kung bakit hindi ako nakapag-vlog ng mas matagal. Alright? Okay, so yun guys, i-inform ko lang kayo kasi ang tagal ko talaga hindi nakapag-vlog. Okay?
So ngayon, mag-start na rin ako mag-vlog kasi nga nakapag-move on na ako. Kumbaga, naka-recover na ako sa mga process na pinagdaanan ko. So ngayon, ang good news po ay ni-submit ko na yung aking application and waiting na lang po ako sa result ng aking application. Ano po? So, yun lang. At doon sa mga sumusubaybay sa akin hanggang dulo, hanggang sa journey ito, na pinapanood nyo pa rin yung video ko, maraming salamat po sa inyong suporta. At kung kayo po ay nagbabalak papunta dito sa Canada, alam ko na malaking tulong itong mga video na ginagawa ko, itong experience ko na sinishare sa inyo. Alam ko makakatulong din ito sa inyo. Kaya patuloy ako nagbabahagi ng aking kwento, ng aking karanasan, totoong karanasan at totoong nangyayari dito sa Canada. So, yun lang guys. It's tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat ulit sa panonood. Bye-bye.